Ano ba? Ako, Hebrew 12:2, fix your iron Jesus na ako ang signature of our faith. February 16, 2020. Ayun po sinasabi po dito na Isang buwan na siya ng... Sorry po. sinasabi po dito sa verse na ito na ituon po natin yung buong paningin natin kay Jesus, ituon natin yung buong attention natin kay Jesus na upang hindi po tayo mahulog sa anumang pong temptation. Kasi po sabi po sa verse na ito, fix your eye on Jesus po, para po hindi po tayo mahulog sa temptation po. Kailangan po natin na mag-focus on Jesus. Akin po na ito. Have I not commanded you? Don't. This strong encourage you. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So yun po sa verse ko na yun, na sinabi po dito ng Panginoon na magpakatatag po tayo, huwag po tayo madi-discourage, huwag po tayo magpakita ng discouragement po sa iba para kung hindi rin po sila ma-discourage. And yung dapat po ipakita natin is encourage po natin sila. Sa pamagitan din po ng gawa natin, may encourage po yung iba na bumangon. Pwede po tayo po yung maging blessing sa kanila, sa mga taong na pwedeng sumuko na. Pwedeng makita nila sa atin yung blessing na yun na lumaban pa sila sa pamagitan po natin. And sinabi nga dun ng Panginoon na wherever you go, the Lord you God will be with you wherever you go. Na nagkaroon na naman po yung Panginoon na nangako po siya na hindi po tayo niya iiwan, hindi po niya tayo papabayaan. And lagi po niya tayo kasama saan po man tayong dako ng mundo mapunta. And yun lamang po. Ay, ito pala. Sorry. Abdul pala hindi ako. Pray ko muna pa. Ito lang. Let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat po sa oras na po, Lord God, na kami kayo bigyan ng pagkakataon, Lord God, na magpagbalag-balagan po ang inyong salita. Lord, pinapanalangin po namin ang mensahe ng Lord God, igalit ko siya sa inyong likuran na ang kapalit niyo lamang, Lord God, ang makita, marinig, at kung ano man isagawa na, Lord God, ay ang tanging kapayamanan niyo. Kaya po lang ito ang kumabit na dahil sa ating Diyos sa kaya ang pang-agsama na lang sa Panginoon Jesus. Tunggu. Ano po? Ano po? Yung title po natin ngayon is Gawin para kay Jesus. Yung Matthew 25 po is about po siya sa mga teachings po ni Jesus po kung paano po mamuhay yung mga tao bago kung paano po mamuhay yung mga tao bago po siya dito or yung kung bago po siya na tayo sunod. Ganun po. Tapos, buksan po natin yung Matthew 25:37 to 39. 37. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain o nauhaw, aming pinainom. 38. Kailan namin kayo nakita maging gayungan at aming pinatuloy o walang maisuot at aming binibisan. 39. Kailan namin kayo nakita may sakit o nasa kulungan at aming binisita. 40. At sasabihin Sa verse na po ito is, nagtaka po yung mga tao po at tinanong po nila si Jesus kung kailan po nila nakita na nagugutom or kailan po nila nakita si Jesus po. Dito po tinanong po nila kung
kailan din nila nakita si Jesus na isang dayuhan at tinanggap nila. Or kung walang maayos na damit, at saka kung paano kung kailan po nila siya tinulungan. Tinanong din nila dito kung kailan nila nakita si Jesus na may sakit at nasa kulungan at kanilang dinalaw. Sabi dito sa verse na to, yung sinasabi lang po dito sa verse na to is, minsan po tumutulong tayo sa mga tao po or sa mga kapwa po natin na hindi po tayo naghihintay ng kapalit. At yun po yung sinasabi na tunay na nakabutihan po. Ipinakita po dito sa mga verses na po ito yung halaga po sa Diyos, yung pagtanggap po at pagtulong po sa taong nangangailangan. At kahit hindi man natin sila kilala. And yung ibig sabihin lang po nito is mahalaga po sa Lord na maalala at maalagaan po natin yung mga taong nahihirapan, yung mga may sakit po or yung mga taong nag-iisa po. Sa 40 naman po. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak po mga kapatid, para ninyo ito ang ginawa sa akin. Sa 40 po, dito po sinagot po ni Jesus po yung tanong po ng mga tao na kung yung ano man po yung ginagawa po nila sa taong mga nangangailangan. Para na rin po natin ginawa yon sa Kanya. Ibig sabihin po, kapag tumutulong po tayo sa mga may hirap or mga nangangailangan po ng tulong, yung paano po yung may sakit or yung nag-iisa po, is para na rin po natin itong ginawa po sa Diyos and kay Jesus po, and siya na mismo po yung tinulungan natin. And sa context po nitong Matthew 25:37 to 40 po is, gusto po natin itong ipaalala na ang mahalaga po dito is yung pagtulong at pagiging mabuti sa kapwa. Lalo na po sa mga mas nangangailangan ng tulong. Dahil kapag ginawa po natin yon is ginawa na rin po natin yun para sa Lord. Yun lang. May tatanap? Ano? Tapos, pray mo na rin natin practice. Let's pray po. Yes, Father God, maraming salamat po sa oras Lord na binigay mo sa amin Lord, sa devotion namin Lord God, may isa-isa pa namin ito Lord God, dito po sa ating isang Lord God. Hindi lamang dito Lord God sa alaon ng simbahan Lord God, kundi mag-umpisa Lord God sa amin. Daily Lord God, ating pagpapakita po, ating maayos din Lord God, pagkalinis niyo po Lord God ang amin sa Lord God, karapat-dapat po kami. Dalangin po Lord God ang isang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Nakapit po na lang. Thanks po. Abang, kasi mabigat pa yung chair niya sa mga. Yes. So, Bigat yung chair niya, ayun na. una practice is Patay ka na. Kuya Jay,